Hello mga kababayan, magandang hapon po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Pag-usapan po natin ngayon ng ilan sa ating mga re-electionist senators na parang ang mga pinagsasabi ay wala sa hulog. Ma-re-elect lang. Wala sa hulog ang mga pinagsasabi. At mayroon pa rito na namamangka sa dalawang ilog. Unahin po natin si Senator Bongo, re-electionist. Di ba si Senator Bongo, talagang 101% na Duterte. I mean, Duterte supporter. Duterte camp. Sa Duterte camp. At noon pa man, hindi po natin siya nariringgan ng reaksyon tungkol dyan sa mga nangyayari sa West Philippine Sea. Diba? Kasi nga, inchik siya. At Duterte siya, natural, pro-China. No doubt. Pero ngayon, medyo nag-iba ng tono. One time narinig ko siya, nagsalita siya na kesyo ipaglaban ng teritoryo, kesyo mali daw ang ginagawa ng China. But, excuse me, labas sa ilong. Bakit mo sinasabi yan ngayon, Bongo? Halata naman na wala sa kalooban eh. Huwag ka na lang nagsasalita, hindi naman ka panipaniwala eh. Alam naman namin na pro-China ka. Kahit na ano pang pagsasabihin mo dyan, waipek. Kasi nga, talagang kilala ka namin na pro-Duterte. And of course, automatic yan, pro-China. Kaya tumigil ka sa mga, kunwari, kontra sa China, kampi sa Pinas. Never ka naman na magiging pro-Pilipinas. Dugong inchik eh. Ewan nga ba kung bakit ka naging senador dyan. Hindi dapat nagiging mga opisyal ng gobyerno ang mga dugong inchik eh. Diba? Sa totoo lang, wala naman yan silang mga loyalty sa Pilipinas. Kaya lang naman yan sila nandiyan dyan dahil for themselves. To protect their business and themselves. Tingnan mo. Sino bang mga nandyan na mga inchik? Wala, hindi ako naniniwala na mga pro-Pilipinas yan. Ang pangalawa, itong si Francis Tolentino, na, well, Tolentino ang apelido, pero tingnan mo ang mata. Sabi taga rito yan sa Albay, sa Bicol. Taga 3rd District daw eh. Ewan lang. Sabi, minsan nakasabay ko yan dyan sa isang restaurant eh. Matangkad siya, maputi. Ewan, during the nung mga election period yun. Ngayon, taga Bicol. Pero, alam ko mga taga Cavite yan eh. Silang Cavite, Tagaytay. Di ba doon ang nila, teritoryo. Ngayon, itong si Tolentino, na isa ring in-check, pwede ba? Nag-adapt lang naman ang mga yan ng mga Kastilang, mga Kastila na apelido. Baka nga ang Tolentino hindi naman talaga yan Kastilang apelido eh. Yung mga pinagdugtong-dugtong na apelidong in-check, kagaya ng Ko, Hu, Huang, Ko. O, di ba? Kunwari, sa pandinig parang Kastila, pero hindi. Mga nirambol na yan eh. Mga apelido ng kanilang angkan. So ngayon, ano ang problema dito kay Tolentino? Alam natin na si Tolentino is isang pro-Duterte din. And of course, pro-China, automatic yan. Ngayon,
maobserbahan natin na parang hindi siya masyadong nagre-react sa mga issues ni Bongbong Marcos. Pero hindi rin siya nagre-react sa mga, hindi rin siya umaatake sa mga issue ng Duterte. Just like the issue ni Sara. Bakit kaya? Ayaw kaya niyang ma-offend yung Duterte camp? At ayaw din niyang ma-offend yung Marcos camp? Bakit kaya? Gusto rin niya kasi kayang sumali sa... Gusto kaya niya makisakay sa bangka ni Marcos? Ang labas nun, namamangka sa 2 ilog. Diba? Para lang ma-re-elect. Alam mo yung mga namamangka sa 2 ilog, ano yan mga tao na walang prinsipyo. Diba? Hindi mo alam kung saan nilalagay ang loyalty. At ito pa, di ba nagpalabas siya ng salita na kesyo, may reaction siya, negative reaction siya doon sa against MTRCB, doon sa suspinde 2 linggo nga lang Dapat nga yun, yung sinuspend yung programa ni Manong Digong, yung gikan sa masa, at saka yung kila Badoy at Celis, yung laban daw kasama ng bayan. Ewan na, I am part of the bayan, pero hindi ako kasama sa laban nyo. Sa totoo lang nga dapat yun hindi lang suspendin yung programa ni Digong tsaka ni Kibuloy. Yung programa na on television nagmumura at naghihikayat ng mag-aklas. Dapat yun automatic tanggal na yan Pero ngayon, itong sinasabi ni Tolentino na kesyo pinapatay ang press freedom. Hello? Naturingang abogado ka dyan Hindi mo alam kung bakit yan sinuspinde. At yung ang MTRCB ay isang government agency under ng Malacanang. Palagay mo gagawa yan ng isang hakbang na mapupulaan siya? There's a very big reason, Senator, kung bakit yan sinuspinde. Nagkukunwari ka pa kasi. Porque makadigong ka, alam nyo naman alam nyo na mali ang ginagawa ni Digong at ni Kibuloy dyan sa programa. Pero ito, kumakampi kayo. Wala kayong wala kayong maayos na paninindigan. Yun lang yun. Kumakampi kayo sa mali. At binabatikos ninyo yung tamang gawa. Yung tamang hakbang na ginawa ng government agency. Anong klaseng pag-iisip yan? Mambabatas ka. Tapos ganyan ang reasoning mo na kesyo press freedom. Kahit may press freedom, yung sinasabing press freedom, hindi naman lahat talagang dapat mong ibulala sa publiko. Everything has a limitation. Diba? In every rule, there is an exception. You have to know that. Senador pa naman. My goodness. Kahit sabihin pang press freedom, may limitasyon pa rin po ang freedom. Mr. Senator, porque ba may press freedom, pwede ka ba na magmura ka na lang magmura ng kapwa mo? Na hindi ka magkakaso? Bakit may batas? Surang mambabatas to. Mambabatas na nagpapakapugo. O diba? Apa sa palagay mo, yan sa pamamangka ninyo sa 2 ilog mananalo kayo? Ha?
At ito po, isa pang wala sa hulog din kung magsalita at kumilos. Itong si Super Ate. Alam mo itong si Amy Marcos, hindi mo maintindihan kung ano ba ito, bangag ba to? Yung mga anti-Marcos vloggers dyan na parating pinagbibintangan yung first couple na kesyo nagda-drugs, nagpupulburon. Baka ito si Amy Marcos ang nagpupulburon, oy. Wala na sa hulog ang mga pinagsasabi at ginagawa. Itsura. Isa rin po siya sa nagsasabi na kesyo binatikos niya yung pagkakasuspende ng yung 2 programa sa SMNI at yun yung pagkakasuspende mismo nung SMNI network. Ano ba naman yan? 30 days nga lang eh. Ang bilis ng 30 days. Back to airing ulit kayo. Kaya lang kayo dyan na sinuspinde para bigyan kayo ng leksyon. Penalty, kumbaga, sa mga pinaggagawa ninyo na wala sa hulog. Ito pong si Amy Marcos, hindi mo maintindihan eh. Nakapagtataka na po at talaga nakaka-disappoint siya. Para sa akin tuloy, parang wala kang karapatan, Amy, na bit-bitin mo yung apelidong Marcos. Kasi, alam ang tingin ko dito kay Amy Marcos, traitor. Opo. Tahasan kong sinasabi, nakikita naman ang pinaggagawa eh. Biruin mo, itong kinakampihan niya na pamilya, yung pamilya Duterte at Duterte Camp, na wala nang ibang ginawa kundi sirain at gustong patalsikin itong si Bongbong Marcos na kapatid niya. Kadugo niya. At pati itong pinsan niya na wala namang ginagawa sa kanya. May ginagawa ba si Martin Romualdez laban si Amy Marcos? Ay, nakita ba kayo? Wala naman, di ba? Ni kay Sara nga, walang ginagawa eh. Sila ang nang-aaway dito sa mga Marcos at Romualdez. At ito si Amy, naturingang kadugo, kamag-anak, kadugo ng Marcos at Romualdez, eto kumakampi sa naninira sa kadugo niya. Anong tawag mo doon? Di ba traitor? Ewan ko sa inyo, pero sa akin, yun ang basa ko. Yun ang opinion ko. Itong si Amy Marcos po, traidor. Traidor sa kamag-anak, traidor sa kadugo. Therefore, pag nagawa mong traidorin ang iyong kadugo, hindi mo rin kaya matatraidor ang sarili mong bayan? At even itong barkada na nandoon siya nakadikit, hindi rin kaya niya kayang traidorin? Eh kung nagawa nga niyang traidorin sariling kadugo yun pa kayang ibang tao, hindi niya kayang traidorin. Para sa akin, traidor ito si Amy Marcos Hindi na tumitigil. Ang dami ng mga, hindi ba ito nagbabasa ng mga vlogs, ng mga komento ng mga netizens, o nagbibingi-bingian. Hoy, Amy, baka gusto mo lang kasi manalo, magre-re-election ka kasi. Kaya ka namamangka sa 2 ilog para hakutin mo magkabila. Ang tawag dito niyan sa amin sa Bicol, tugbek magibeng. Hakot sa kabila, hakot sa magkabila. Doble anso ang tawag diyan. Kumbaga para kang nasa handaan, long table. Ang mga katabi mong plato, kukuha ka doon, kukuha ka sa kabila. Benepisyo magkabila. Doble anso. Akala naman ito ni Amy Marcos madidenggoy niya ang tao? Uy, excuse me, Amy Marcos. Baka kasi iniisip mo na total yung mga Marcos supporters porke bit-bit mo yung apelyido ni Apulacay, kahit nagtatraidor ka na, iboboto ka pa. Ako mismo, hindi na kita iboboto. Binoto kita nung nakaraan.
Pero ngayon, never. Nasa pinagagagawa mo, ang dami mo ng kaso, ang dami mong kaso sa mga Marcos loyalist at sa bansang Pilipinas dahil ikaw ay isang pro-China. Yung pagtatraidor mo sa kamag-anak mo, sa pagkampi mo sa mga Duterte, na gustong pabagsakin itong gobyerno. Gustong pabagsakin yung kapatid mo. Tapos ikaw anong ginagawa? Doon ka pa, baka nga kasali ka pa sa pagpaplano eh. No wonder. Hindi ako magtataka. Dumidikit ka kay Sara kasi gusto mo mag-vice president kay Sara. Hoy, Amy, huwag kang manigurado. Matinik din ang mga utak niyang mga Duterte, oy. Baka matunugan ka na, ano ka lang, oportunista ka lang. Na, sa totoo lang, blood is thicker than water ka talaga. Na nanggagamit ka lang, ginagamit mo lang ng Duterte, dahil nakakasiguro ka na, iboboto ka ng Marcos. Excuse me, marami nang nagagalit sa'yo, isa na ako doon. Hindi ka tumino. Umayos ka ay may Marcos. Diyos ko. Sobrang pagka-traidor nitong babaeng ito. Kung alin yung pro-China na mga traidor sa bayan, doon ka nakadikit. O di ganun ka na rin, dahil di ba? Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. O di pro-China equals traidor sa bayan. Di ba mga kababayan? Tama hindi? Hanggang dito na lamang muna po mga kababayan. Nangangati ang lalamunan ko kapag ako nai-intense eh. So, marami pa sana akong gustong sabihin eh. Pahinga muna ako. Uubo muna ako ng bonggang-bongga. Kaya, hanggang dito na lamang po at I hope that you like and share this video. Okay? Peace.